15 nag-lapse ang 1-year bar. So sa totoo lang, January 16 actually, pwede na pala. Kaya lang, late naman na namin nakita yung decision the other day lang. So kung ganun pala, pwede na mag-file anytime after January 15 at ito ngayon yung pinaka-opportune moment para sa amin para i-file yon. So we're following the Supreme Court decision. We're following the Constitution and the rules. Kaya in this case, tamang-tama ang pag-file nitong complaint na ito. It is within the Supreme Court decision and after the 1-year bar. Pero don't worry guys, dahil yung pangatlong impeachment complaint, final nung February 9 and kasama pa rin yon para lang sure na hindi magkakaroon ng panibagong komplikasyon sa Supreme Court. Pero tingin nyo ba talaga may chance to? I mean, first off, the administration is mired by corruption. Kumbaga, it's like the pot calling the kettle black. Ikaw, hipokrito ka. Kasi ikaw meron ka rin korupsyon pero anong ginawa ng mga kaalyado mo sa Kongreso? Binasura nila yung impeachment complaints laban sa'yo. Tapos yung sa akin, dahil kalaban mo ako, ipupursu nila? Now, kahit nasabihin nating most na mga pumirma sa impeachment ni Sara last year ay hindi natanggal sa pwesto, alam nating may mga alegasyon na binayaran lang ang pirma ng mga yan. Na dahil malapit na ang eleksyon, they dangle the ayudas, yung mga programa at mga pondo para magkaroon ng pondo yung mga tatakbo ulit for their re-election sa Kongreso. And honestly, I believe it. Kahit na hindi outright sinabi yon, malamang may unspoken understanding dyan sa House of Representatives na kapag pumirma ka dito, well, magkakaroon ka ng mga pondo para sa distrito mo, which, pwede kang makakuha ng kickbacks, lalo na sa mga ayuda-ayuda, which is the best social programs para sa mga pool politikos. Now, imbes na protektahan at sagutin yung mga inaakusa laban sa kanya, VP Sara defaulted to the age-old tradition ng kanyang pamilya of ad hominem at red herring attacks na popular sa kanyang mga supporters. Magandang araw sa inyo lahat. Ang impeachment complaint na inendorso ng akbayan ay isang papel na walang kalakip na kahit anong ebidensyang magpapatunay sa mga paratang na isinasaad dito. Hindi na ito bago. Isang hakbang na isinagawa dahil hindi na maipaliwanag ng Pangulo ang patuloy na pagkalugmok ng bayan sa kahirapan dulot ng kanyang kapabayaan at bisyo. Noong 19th Congress, binuksan pa nila ang isang Investigation in Aid of Legislation. Hindi upang lumikha ng batas,